sabi ko, yung mga riders, marami. Number 2, yung fellowship with the riders, and at the same time, yung food. Yung enjoyment, yung combination ng food and fellowship of riders, memorable din sa lahat ng riders. I'm just curious because you mentioned about lady riders. No? Yes. So I'd like to know more about yung history mo. As a lady rider. Yeah, when ka nag-start liking or loving motorcycles? Yeah, actually, high school pa lang, I do na scooter. So, but I started riding a big bike 2019 at the age of 40. So, 5 years na po ako nag-ride ng big bike. So, kayo na lang po ba na mag-math? Compute. Anyway, it just proves that you can start riding at any age. Kahit medyo late na ako nag-start, pero nakapag-umpisa pa rin ako mag-big bike. Kasi marami nagsasabi sa akin, hindi ko na kaya, 40 plus na ako, mag-big bike, mabigat. Mali yun. Kasi after that, when I learned how to do the big bike, nag-aral kasi ako sa mga Honda. Actually, naging addict ako sa pagtitrain. So, I did the Honda. I became their ambassador for their courses. Tapos, nag-BMW motor and training din ako. Then, I did the HPG. I'm a Tiger graduate. So, lakas mag-wish, shout out. Yan. So, tapos, meron din ako mga truck. So, lahat halos ng training. Pati motor club, which is one of my partners din sa training. Medyo nainganyo ako masyado sa mga trainings na feel ko na lahat ng tao din kailangan din dumaan sa training para naiiwasan din natin yung mga aksidente. Right. Knowing that dumadami na tayong mga riders na nag-ride sa labas, yung road safety naman ang ating i-work. So mostly, as a lady rider, do you know that? Di ba may trivia ako, di ba? Do you know that? Alam niyo ba kung ilan ang rehistradong lady rider na lisensyado na nakamotor? Do you have a guess? Wala. We already have like, in the whole Philippines, more than 1 million. Really? Yes. That's Lady based on, riders lang yan. yes, that's based on 2023 LTO from a good source. So, that proves lang dun sa 1 million na may lisensya. Papa Mika, may lisensya na 1 pwede magmotor. What more pa yun hindi pa, wala pang lisensya doon. So, mas marami. So, it proves that meron market ang mga lady riders dito sa Pilipinas. And we're just growing. And I would like to empower them more of the lady riders na talagang matuto rin magmotor kasi means of transportation na rin siya, diba? So kung marunong ka magmotor, like anywhere you can go, you can travel, you can work, diba? So maraming nagagawa kapag marunong kang magmotor. So, empowering actually, no? Yung babae ka marunong kang magmotor. yes! Kasi meron iba, or karamihan na they cannot go to work without their husbands, their boyfriends, yes. na ihatid sila or tulungin sila. So it's really empowering for women to learn. Kumbaga, parang mobility rin yan di ba? Hindi tayo aasa bilang isang babae. Hindi natin kinakailangan ng mga kapartner natin. But we have to learn, it's a modern times, you have to learn to be independent in some way. In case of emergency, you know how to ride, di ba? Marunong ka magmotor. Kailangan mo pumunta sa isang lugar, hindi ka naaasa sa ibang tao. Kasi time is of the essence ngayon sa panahon natin. Importante ang oras. So, para hindi ka rin makagambala, matuto ka na rin mag-isa, di ba? Tapos, nakakagalaw ka. So, pag sinasabi mong hindi ka makakuha ng trabaho, mga ganito, pero kung nakamotor ka, sa tingin ko makakakuha ka ng trabaho. Di ba? So, maraming nagagawa yung two wheels sa aming mga lady riders. I have seen a lot from scooters, from OBR, na yung mga nag-big bike. Ano ba difference ng small sa big bike? We have the big bike, it's very heavy, very empowering siya. Hindi ko alam kung anong meron yung motor. Kapag lalo na malalaki, tas kaya din ng babae. Parang mas, nakita ko kasi yung transition I am also, just to mention to you, is the founder of the Rebels Group. It's a big bike lady rider group in Manila. So we started like 8 lang kami na, now we're like 60. So it's been here for 3 years already. Since nagsimula din ako mag-big bike, sinimulan ko yan. So binuo ko yan because I felt that all the ladies need to have someone na kabady para matuto pa siya lalo magmotor.
Kasi ang nangyari, naging kami, babysitter kami po ng mga kalalakihan. Yung mga asawa po nila, iniiwan po sa amin ang mga asawang babae. Pag sasabihin sa akin, mami, hindi ko na bahala sa asawa ko. So, diba? So yun po, parang natawa lang ako. Sabi ko, ginawa kami babysitter. Kasi in our group in the Rebels, we talaga practice discipline. So may road captainship kami, may group ride kami. Pagka hindi ka sumasama at sumusunod sa disiplina namin, huwag ka na sumali ng group ride. Kaya ka na group ride para makisama, di ba? Di ba solo ride ka na lang. So, at the same time, may patience kami. Kasi, syempre, yung mga asawa, alam naman natin yan, yung mga guilty. Yung kung na sigaw nila yung asawa nila, yung nag-ride lang gusto nilang mag-enjoy. Eh, pag-uwi, nag-away. Diba? Pero sa amin kasi, probably because we feel the need now some support. Iba kasi pag ang babae yung nagkabay sa kapwa babae mag-ride, mas natututo sila. Mas may haba siguro kasi yung pasensya namin kaysa sa inyo. Karamihan. So parang, siguro because of that, we practice na nanggaling din kasi kami sa beginner. Nalaman din namin kung paano kabahan at ano. So yun yung we give back to our fellow lady riders na nag-uumpisa. If you would ask me, this lady rider na transform na mahiyain, nag-big bike, it added to more confidence. Right. Nakatulong sa trabaho niya, nakatulong sa personality. So, it's different when it's the lady rider na talaga nag-hop on sa big bike. To even sa small bike, yung hindi marunong, tas natuto, nakaka-empower din. So, I think magandang benefit po sa lahat ng kababaihan. Hinihikayat ko talaga magmotor. Kasi para maging independent din po tayo. So, yun. I'm just kind of curious kasi sabi mo 40 years old ka na nag-shift to the big bike. I just wonder, ano yung parang factor na nag-push? Kasi usually may either may nangyari or may inspiration or may... What was that? Actually, there's a certain group that I was exposed to nung college. They call this Bikers Unlimited. Mga big bike riders sila. So mga kapanahon na ng mga 96, ganun, mga college disco. Shout out sa Bikers Unlimited. It's a very, very malaking group na yan ng mga big bike riders. Hindi pa nga usong helmet noon pa. Yung sumakangkas ako sa kanila. Tapos, doon ako na-influence. Ito, sarap palang sumakay sa malaking motor. Tapos, hindi na lang ako napayagan ng daddy ko na magbigat. Oo. So, nung nag-asawa na ako at kapamilya, medyo lumaki yung mga anak ko, doon na ako sabi ko, parang I want to learn. And, ayun na nga, natuto nga ako, na-discover ko, it's my passion. Riding is my passion. It doesn't matter kung anong klaseng bike ang niraride ko, basta meron akong niraride na bike. That's why I'm doing also this Philippine loop because ang daming, hindi ko na-expect makarating ng tumangyati na lang ang motor. Diba? Na-inikot. O kaya makarating man lang ng Mindanao, hindi ko inaasahan. Sabi ko, wow, ang dami-dami pa pala natin dito sa Pilipinas na pwedeng ikutin. Ikot tayo ng ikot sa ibang bansa. Dito pa lang, ang dami na. And at the same time, if you're gonna put your money into someone, put it with your fellow kababayan na diba? Kung gagastos ka lang sa lodging, pagkain, edi tulungan mo na yung kapwa ko ng Pilipino. So yun yung parang naging ano siya. And it became also now my career. So it shifted from dati passion lang, ngayon naging full-time career ko na siya. So I do I started the United Women Who Ride also. So this is an organization naman na ang goal naman namin ma-unite lahat ng kababayan sa buong Pilipinas. So, yun naman yung may advocacy naman. So, yun, that's the benefit of being able to ride. Diba? I'm just curious of, kasi parang, I think this was before the empowerment of women and motorcycles. Kasi before, di ba, like, motorcycles or even automobiles, pag like automoto show sila. Yeah. Di ba may mga babae na mga sexy yes. babae? Tell me about that. Diba? So I like you to comment on that. Kasi ngayon, you're now the most riding. Yeah, controversial di ba? Hindi. Alam mo, honestly, real talk na pamito. Siyempre, uso sa Manila yung mga exhibits. Alam ko na nakasanayan, it's been a tradition that whenever you display mga big bikes, there's ladies out there, di ba?
kumbaga, doon lang sila para maganda tingnan, pati yung bike. Ako naman, hinihikayat ko rin yung mga dealers and suppliers na it's changed na, it's modern times na eh, di ba? Sabi ko, there's no problem na there's pretty girls doon sa paligid. Pero ang masasuggest ko, mas maganda ata na pagbilisin na lang nila ng naka-outfit ng di ba? Imbes na naka-dress. Para naman realistic. Kasi alam ko naman, these girls are working also. And syempre, gusto din natin sila mabigyan ng trabaho. Pero make it more realistic ngayon. Kumbaga, kung meron babae, di pagbisin na naka-suit, naka-leather, naka-riding gear, tapos nakasakay sa motor. So ngayon, mas parang pinapakita nila sa tao, this is road safety. These girls are wearing helmet, jacket, tapos nasa motor. You know what? Mas mapapabili yung babae kung babae makakakita niya. Sabi yung ganda ng babae sa bike, feeling ko magiging maganda rin ako doon, diba? So parang sabi ko, let's kumbaga, let's be modern na. Kumbaga, palitan na natin, transform into something like that. In respect also, for us, the leader riders, na ginagawa siyang pampaganda lang. Kasi hindi na lang kami pampaganda eh. Nagamit na rin kami, diba? So, I think that's a good suggestion na make it more realistic. They wear something, then nabagay din sa diba? Kasi dati parang, kasi ang target ng motorcycles, men. That's why they put those ladies there, para ma-attract din yung mga men. But what you're saying now is, we now have the market, as you said, for lady riders or lady who buys bikes. Bikes. So, you know, we have a niche in the market already. Yes. Alam mo ba, Papa Miko, kapag